Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Professor Malo Tikia. Tungkol ito sa isang kongresista na mataas ang posisyon sa Kamara, Chairman, Committee on Public Works at saka member ng BICAM, sinampahan ng graft na kaso sa Ombudsman today. Ito, Representative Momo, retired DPWH official, member of House of Representative, Chair of Committee on Public Works, and designated conferee of the House of Representatives in the Bicameral Conference Committee on the proposed GAA 2026, has been sued for plunder and graft before the Ombudsman today, December 12, 2025. And the ICI as well as the DPWH and Ombudsman failed to include him in their review and investigation. Who is Momo? This act of some religious leaders and private individuals is a positive step to seek accountability and justice. I hope more will follow their acts. It's time for citizens to seek justice. So ito, post, siner ni Professor Tiki ang post ng ABS-CBN. Sabi dito, a group of priests and private individuals filed plunder and graft complaints before the office of the Ombudsman against Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo Sr., among others, over government-funded projects supposedly worth over 1.4 billion allegedly connected to the Momo family. So, yan po, yung mga nagsampa. So, nung bagong putok nung pumutok na itong flood control scandal, nagsalita si Martin Romualdez. Speaker pa siya noon. Sabi niya, wala akong kinalaman sa sa flood control projects dahil hindi naman ako contractor. Ang negosyo ko is mining. Ang may pakana dyan, sabi ni Martin Romualdez, ayan si Saldico at saka si Congressman Momo. Pinangalanan ni Romualdez na Momo ang may pakana. Silang dalawa ni Romualdez. Kaya, tama yung observation ni Professor Malitikia na ang ICI tahimik. Hindi nila inaano yung Momo. Pati ang Ombudsman, wala lang. As in, wala. Sino ang mga pinapaimbestigan? Escudero, Bong Revilla, sino pa? Jingo Estrada, Joel Villanueva. Ito, klaro na ito. Magpasalamat nga tayo, salamat at gumagalaw na ang taong bayan. Ito, pare, group of priests and individuals. Itong nakikita ko dito, babae Safra. Kalimutan ko. May parang tinanong sila ng media, talagang galit siya. Dapat makulong yung Momo na yan, sabi niya. So, dapat ganito nga ang gawin ng citizenry. Yung huwag na tayong umasa sa mga investigasyon na yan kung may kakayahan, ayan, mag-gather ng evidence. Salamat itong grupo na ito na nag-initiate. Kasi kung tatahimik lang tayo, na nanonood na lang ba, ay talagang uulit-ulitin nila yan. Kaya lang, ang problema, Ombudsman.
May maasahan ba tayo sa Office of the Ombudsman yan na aaksyonan ito with fairness? Okay? Parang kung ako inyong tatanungin, personal opinion ko lang ito, wala akong maasahan. Mabilis, basta aliado ng Duterte, maasahan mo yan. Kailan kung ito aliado ng administrasyon, huwag na lang tayo aasa. Dahil, alam mo na, ang kaya lang nilang targetin yan si Saldico. Dahil, tignan nyo, si Saldico nagsalita. Nung hindi pa nagsasalita si Saldico, halos wala silang ginagawa. Kaya lang, nung nagsalita na, binulgar nga niya ng tungkol sa Pangulo, ay sus, mabilis pa sa alas 4 sinampan ng kaso, ngayon na-cancel na ang passport, pinaghahanap na nila. So, ang tanong, kaya ba nilang huliin si Saldico? Kasi kailangan may managot. Kailangan hustisya. At isa yan si Saldico sa, kung masterminds, isa siya sa 3. Sabi nga ni Attorney Guanzon, ang nagplano, ang nagutos, at ang nag-implement. So, ang nag-implement ay si Saldico. Paano yung nag-implement at nag-utos? Wala lang. Si Saldico lang. Kaya nga, siguro, napornada na rin si Saldico. Kaya, ako lang ang inyong ipitin na hindi pwede. O, yun. Sinabi niya yung alam niyang katotohanan, although hindi naman lahat na sinabi niya ay totoo. Karamihan, naniniwala ko sa kanyang sinabi. So, again, bantayan natin ngayong araw na ito, yung sinabi ni ex-Senator Trillanes na this day daw, may magsasampa ng plunder case laban kay BP Sara. So kasama na yan sa all-out demolition job nila sa ating Vice Presidente, birahan nila sa Ombudsman, birahan nila sa impeachment court, birahan nila sa social media, grabing mga pasabog ni Ramil Madriaga, bilyones daw ang naidideliver. Bahala na ang tambayan, basta ko wala akong kapanipaniwala sa Madriaga na yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live ta karon mao ni ang matabangan hatugsin si Kuya. Salamat tayo. Salamat tayo. Kahinawa nga sin. So si Kuya, Bubuman. so mani ang balay. Ato pa niya. Salamat tayo. So mao ni ang balay ni Kuya nga atupan sa lahat gihatag sa iya nga yero. So nagatot na nagatot na gid si Kuya. So mo ni ang balay ni Kuya ngayon gipatindog. O natagaan man siya gyero. So mo na nga yung gitaod na. So ako man nagid si Kuya. So nindot na gid siya yung balay. So nindot ka no kay karon na humanagyod ang balay ni Kuya o so nindot na kaayo kay na humanag-atop ang gihatag sa iya nga yero, plinsen, pako ug lansang nakataon na gid niya o. So nindot kayo. Oh mana og karon Kuya unsay imong masulti nga natagaan kag yero. Ay, pasalamat gid mi sa kuan naghatag og sin kay nakahuman gid mi kuan. Salamat gid sa Ginoo ug sa nagtabang og kuan sin. O so pila na imong edad Kuya? 49 na. Sa 49 na ka. So na kay mga anak. Na ana. So asa imong mga anak Kuya?
Nag-eskwela. Aso nang eskwela pa sila. So unsa imong pangunabuhian kuya nganong karon pa man maatupan imong balay? Kuan na gyud mag-uma. So mag-uuma lang ka kuya. So si kuya mag-uuma lang so dako kayang pasalamat kay natabangan siya og nakaatop siya sa iyang balay og yero. So salamat kaayo sa nagtabang ug sa nagtan-aw sa video. God bless.